Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Padong Aratilis po. Pag-usapan natin ngayon, ito po, no, isang hapon. Nanawagan po sa United Nations na silipin ng ICC dahil sa mga paglabag nito sa karapatang pantao ni Tatay Digong at nanalangin o nawagan na palayain na, bigyan ng interim release sa ngalan po ng human rights. Ito pong si Tatay Digong. Yan. Pag-usapan din natin, ito po, tumanggap din ng maleta. Itong si COMELEC Chairman George Garcia. 4 na maleta na nagkakahalaga ng 35 to 40 million. Ito po ang pinahayag ng isa sa mga 18 former soldiers. At syempre si Ping Lacson, sinagot na po ni Attorney Baligod tungkol po dito sa panawagan niya na paguhin ng affidavit ng 18 ex-Marines. At iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pasensya na kayo, ngayon lang po tayo medyo kaya na nating magsalita. Nung mga ilang araw po nakalipas, talagang napakasakit po sa lalamunan, no? Tsaka pinahinga ko na rin, nakaka-stress kasi ang ating mga nangyayari sa ating bansa. Hindi pa nga natin natatalakay yung nangyayari pa sa Middle East. Mas malupit po yung nangyayari sa Middle East. Talagang kakapusin po. Napanood ko yun sa India, no? Talagang kakapusin tayo ng langis buong mundo. Bagamat kasi 20% po, 1/4 o 20%, 25% ng langis ng buong mundo ay dyan po sa Strait of Hormuz naiipit na kontrolado ng Iran. Pero may good news naman, sabi ng Iran, lahat po ng barko parang para po hindi maipit yung mga langis. Payag naman sila, wag lang daw yung barko ng US at ng Israel. Okay, so malaki pong kakulangan yan. Tapos po, yung Russia na may sanction dati sa US na hindi po pinabibili yung mga kaalyado niya, kung hindi isa-sanction din, lahat po ng mga langis ng Russia pinayagan na rin ng US na magbenta. Pero kapos pa rin po yan dahil tinatantya po na yung 20 million barrels per day na nagmumula po dyan sa Strait of Hormuz, 5% lang po yung kayang i-provide ng Russia. So kulang pa rin po ng 15 million barrels o 5 million barrel lang po. So kapos na kapos po ang mga langis. Pag nagtagal pa po yan, talagang kawawa. At hindi lang po langis, no? Dito pala sa Strait of Hormuz na to ay nagmumula ang 1/4 supply ng mga pataba o abono sa buong mundo. Grabe pala to. Kaya akala natin yung epekto po sa pagkain, kaya po tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil po sa langis lang. Hindi po pala. Pati po pala mga abono, no? Yung mga chemical po na talagang ganyan, yung fertilizer, dyan din po nanggagaling dyan din po dumadaan sa Strait of Hormuz na yan. Kaya tigil din po ang produksyon. Yan ang problema ngayon ng mundo, no? Kasi po, pagkapos po sa abono, mas konti po ang aanihin. Hindi po nalang magtatanim yung mga magsasaka dahil lugi sila. Kung konti lang ang maani. Masyado nang
ang mundong ibabaw natin masyado na pong nakaasa dito sa mga abono, mga fertilizer. Kaya po, naipit din dyan yung fertilizer o hindi lang po siguro 25%. Nakaligtaan ko na lang kung ilang porsyento yung dumadaan dyan sa Strait of Hormuz. Kaya ang laki po ng epekto niyan sa kalakalampang daigdig. Ngayon, naisip ko lang po, kung panahon po ni Tatay Digong, yung mga nakakalabas po ng langis, yung mga barko po ng China na una nang pinalalabas ng Iran, pati po yung Russia, kaibigan po ng Pilipinas pareho yan, yung China at Russia, no? Pwede, tapos, dahil kaibigan din natin yung US, hindi rin tayo bumibili sa Russia, pero inalaw na ng Russia, jackpot sana Pilipinas. Kasi tropa si Putin tsaka si Tatay Digong. Ngayon, hindi kilala yata. Hindi yata kilala ni Putin yan si BBM. Kaya paano tayo makakakuha ng langis dyan? Kulang sa diskarte ang ating gobyerno. Ayan. Okay, punta na po tayo rito sa isa pong hapon. Buti pa yung hapon, no? Nanawagan po sa United Nations. Ito po, regular session ha. Ito po ay sa isang session ng United Nations Human Rights. Mas malaki po to kaysa sa inatinan ni BBM. Yung inatinan ni BBM, pangkababaihan lang yun. Ito po talagang malupit to. United Nations Human Rights Council. Ayan. May isa pong hapon na nagngangalang Pujiki. Ano ang pangalan nito ni hapon? Pujiki lang nakalagay dito. Okay. Na nagngangalang Shunichi Pujiki. Nagsabi po siya, ay nanawagan po siya sa United Nations na makialam na rito sa mga sutil na ICC at palayain na po si Tatay Digong. Ayan. Nagbigay po ng pahayag sa United Nations Human Rights Council ang Japanese senior researcher ng International Research Institute of Controversial Histories na si Shunichi Fujiki. Okay lang ba boses ko? Naririnig nyo pa ba ako kahit paus? Pasensya na kayo ha. Paus talaga eh. Pinipilit lang natin para maging normal lang kasi tulog lang ako ng tulog eh. Okay. Hiningi po ni Shunichi Fujiki sa United Nations Human Rights Council na nanawagan ng agarang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil po sa pagkakadetene nito o pagkakakulong sa dahig kaugnay ng kasong inihain sa International Criminal Court. Ayan. Ito po ay nilabas ni Fujiki sa panahon po ng nagkakaroon po ng general debate ang United Nations Human Rights Council. O UN na po to ha. Ang UN po mas mataas po kaysa rito sa ICC. Kaya yung mga nagsasabi po na ICC, di hamak po na mas mataas ang UN kaysa rito sa ICC na to. Ang pahayag ni Fujiki nilabas sa panahon ng general debate ng UNHR kung saan binanggit niya ang umano'y seryosong usapin tungkol sa proseso ng pag-aresto at detensyon ng dating Pangulo. Ayon kay Fujiki, ito Tagalog version na po ng kanya pong
speech. Nandito ako upang kondinahin ang isang matinding kawalan ng katarungan. Ang 80 taong gulang na dating Pangulo ng Pilipinas na matapang na lumaban sa iligal na droga upang protektahan ang milyon-milyon ay umano'y iligal na inalis sa kanyang sariling bansa at pinanatili sa matagal na pre-trial detention ng ICC sa dahig. Okay. Ito ay isang politikal na pag-uusig at hindi hustisya. Ang kasalukuyang administrasyon ay umanong nagpa-extradite sa kanya ng walang due process. Nilaktawan ng mga korte ng Pilipinas at nilabag ang pambansang soberenya. Ang mahigit na 1 taon na pre-trial detention ay nagbubukas ng malalim na tanong kung nasusunod ba ang sariling alituntunin ng ICC na nagtitiyak ng makataong pagtrato at mabilis na paglilitis. Hinihiling namin sa konsehong ito, yun nga po sa United Nations, na magsagawa ng humanitarian review at agarang pagpapalaya kay Pangulong Duterte. Ang hustisya ay dapat patas at hindi gawing sandata laban sa mamamayan. Hindi mapapatahimik ang tinig na nakararaming Pilipino. Okay. Yan pong pahayag na yan ay lumabas sa gitna ng patuloy ng pandaigdigang diskusyon tungkol sa jurisdiksyon ng ICC, lalo na matapos umatras ang Pilipinas sa korte noong 2019 sa panahon ng administrasyon ni Duterte. Hanggang ngayon, nanatiling mainit na usapin sa loob at labas ng bansa ang kaso laban sa dating Pangulo. Mga kapatid, nararapat na tayo po ay magpasalamat dito sa hapon na to. Mabuti pa yung hapon, concern sa atin. At wag nyo pong maliitin to dahil United Nations po to. Yung mga bansang hindi po kasapi ng ICC, kasapi po rito sa UN. Kaya kung meron pong makakapagpalaya kay Tatay Digong, ito pong United Nations na lang dahil korap at sutil ang mga taga-ICC. Napapaikot ng mga politiko dito sa Pilipinas. Mga mukhang pera ang mga taga-ICC. Payaran. Mga hinayupa kayo. O yari kayo sa United Nations ngayon. Makikialam ng United Nations, dapat makialam ang United Nations dahil kami ay kasapi ng United Nations. Pero hindi na kami kasapi ng ICC na yan. Tintik na ICC yan. Korap. Nababayaran. Napapaikot. Anong klaseng korte yan? Korte sila pero sarili nilang ano sabi ni nung hapon? Yung sarili nilang no? Nasusunod ba ang sariling alituntunin ng ICC? Sarili nyong alituntunin ICC, hindi nyo sinusunod. Mapakulong lang si Duterte. Ano yung alituntunin nila na hindi nasunod? Ipadaan sa local court. Walang dinaanan na local court. Walang nag-utos na local court na dakipin ng ICC si Tatay Digong. Yan po. Ikalawang nilabag ninyo sa alituntunin ninyo. 1 taon matapos na mag-withdraw ang Pilipinas, wala na kayong jurisdiction. Yan ang sinabi ni Minardo Guevara. Pero siya po, si Minardo Guevara po, ang Solicitor General noon. Ibig pong sabihin, siya po ang abogado ng gobyerno ng Pilipinas.
Tahasang sinabi ni Minardo Guevara, siya lang po. Tatlo sila na nagsasalita na walang jurisdiction ng ICC. Si DOJ Secretary Boying Remulla, si Pangulong Marcos, at si Minardo Guevara. Bumaliktad na yung dalawa. Baliktari naman yung dalawa. Si Minardo Guevara na abogado po ng gobyerno ng Pilipinas, tahasan niyang sinabi, walang jurisdiction ang ICC dahil tapos na yung 1 year na dapat habulin na nila. Kasi kung walang katapusan, para saan pa na umaalis ang bansa sa ICC kung habang buhay pa rin nilang may jurisdiction? Bakit pa aalis yung isang bansa kung kahit umalis ka ilang taon pagkaalis mo, may jurisdiction pa rin? Imbis po na pakinggan ang abogado ng gobyerno ng Pilipinas, tinanggal ni Marcos at pinalitan. Yan po ang katotohanan. Kunwari, pinag-resign, siya lang naman yung gusto palang tanggalin. Kaya po kami nagpapasalamat kay Shunichi Fujiki sa iyong pagtatanggol sa aming Pangulo, Pangulong Duterte, diyan po sa United Nations. Anong silbi ng ating representative diyan sa United Nations? Sino ba representative natin? Romualdez? Kaya pala Ano na may pagtatanggol si Duterte, Romualdez pa rin. Tik na yan. Pamilya kayo ng mga salot. Salot na pamilya. Buti na lang may mga Hapon na, at ang bait nitong Hapon dahil yung kanya pong speech ay sinishare po ng mga Pilipino. Akalain nyo nagpasalamat pa sa atin? Salamat daw sa mga Pilipinong nagsishare ng kanyang speech sa UN. Siya na nga yung tumulong sa atin, siya pa'y nagpapasalamat. Itong mga Pilipino na naturingang gobyerno, magtatanggol sa bawat Pilipino, wala lang. Sila po yung nagpakulong. Yung ating pong representative sa UN, wala lang din. Ako nga nakikita ko yun yung solusyon di ba? Yan yung nakikita ko pag umupo si BP Sara, dahil member tayo na UN, tatakbo, siyempre papalitan na natin yung lintik ng mga Romualdez dyan sa UN. O naman little danger porket may hindi po isa utak ng mga Hapon. Si Duterte nga Pilipino Ang nagpadakip nga sa kanya, Pilipino din Ikaw talaga little danger. Hindi po porket Hapon pare-pareho ng utak mo. May Hapon din na sutil, may Hapon din po na maayos mag-isip. Parang Pilipino yan. Si Duterte, Pilipino. Nagpadakip kay Duterte, Pilipino din. Bakit mo naman sasabihin na may Hapon yung sa judge ng ICC? Tama ka ron. Pero hindi ibig sabihin nun, masasabihan niya na yun, sutil nga yung mga ICC. Ibang bansa pa nakapuna sa maling paraan ng pagkakakulong ni Tatay Digong. Lemon, ginger at honey serbads para sa sipon. Salamat Japan, saludo. Opo, ginawa ko na po yan lahat. Kasalukuyan po ako ngayon nagle-lemon, ginger tsaka honey. Ay ginger, inayawan ko na Lemon tsaka honey na lang. Ang tapang Maraming salamat, Glenn Larena, sa 499 pounds. Okay. So, saludo po sa Hapon na yan. Ano na nga pangalan? Hindi ka namin makakalimutan. Shunichi Fujiki. Isa kang dakilang Hapon. Yung taga-ICC na Hapon na judge o pinuno, presidente ng ICC. Walang hiyang Hapon yan. Ganun talaga. May mabait, may sutil din.
Okay. Eto po, sagot po ni Attorney Levy Baligod dito po kay Ping Lacson kasi matatanda natin, naghanap pa po ng lusot. Eto talaga si Ping Lacson, walang isang salita o pinaglalaroan niya lang si Marcoleta. Tignan nyo, mag-yes siya kay Marcoleta sa hamon ni Marcoleta, di ba? Hinamon siya ni Marcoleta. Maimbestigahan ba natin to? Sabi ni Marcoleta tong 18 Marines. Hindi siya nagsalita. Sino nagsalita para sa kanya? Si Majority Floor Leader Mig Subiri. Yes daw. Nung tinanong ni Marcoleta, kailan? Ayan ang hindi ko na alam, sabi ni Mig Subiri. Pinaglalaroan nyo yung salita nyo. Yung yes means yes. Ang yes walang kondisyon. Pag sinabi mong imbestigahan mo, Lacson, kahit pa pinasabi mo lang kay Mig Subiri, ano yan, babaliktarin mo si Mig Subiri? Sasabihin mo kay Mig Subiri, hindi ko naman sinabi yan. Kung kailan kayo nagsitanda na senador, paretiro na kayo. Last term nyo na to malamang dahil uugod-ugod na yung utak nyo. Kayo lang ang tumatandang senador ni Tito Soto na paurong. Lahat ng tumandang senador naging kagalang-galang. Blas Ople, Tito Ginggona, Joby Salonga, si Enrile. Yan sila, Trilon. Lahat ng tumatandang senador, yung tatay nila Cayetano, nagiging kagalang-galang sila habang tumatagal ang panahon dahil nagiging statesman sila. Kumbaga, dahil tumatanda na sila, wala na silang ibang pangarap pa. Kundi tapusin na lang yung termino nila. Hindi na sila naghangad ng kung ano-no. Etong dalawang tropa na to, Tito Soto at saka Ping Lacson, kung kailan nagsitanda at saka nangarap na maging presidente at vice president at kung ano-ano pa. Kaya yan si Tito Soto hanggang ngayon nagpapakatuta. Kasi po kung wala na kayong, kung sapat na sa inyo, natanggap nyo na hanggang senador na lang kayo, gagawa na lang sila na sa tingin nila ay tama. Pero yung nagpapakatuta pa yung mga yan, may hangad pa yan sa buhay. Kaya alam nyo kung ano hangad nila? Ang lapit ko na sa isip ni Tito Soto, ang lapit ko na oh. Pag na-impeach si BP Sara, malamang ako maging vice president. Anak ng tinapay. Patanda kayong paurong. Magre-retiro kayo na ikinahihiya kayo ng mamamayang Pilipino. Ano pa palusot mo, Lacson? Eto mga palusot ni Lacson sundan lang natin Hindi po pwedeng si Gutesa lang. Kinakailangan may mag-corroborate. Wala nagko-corroborate kay Gutesa. Doon natin siya iniwan, di ba? Tumating tong 18 ex-Marines. Kinorroborate nila. Tama si Gutesa. Sinabi ni Saldico, tama si Gutesa. Nagdi-deliver nga kami ng mga mali-maleta. Sabi ni Lacson, walang ebidensya. Eto na yung mga ebidensya. Picture ng maleta. Picture ng maleta na isinasakay sa mga sasakyan, sa aeroplano, etc. Wala na ngayon lahat. Ano na palusot ni Lacson? Hindi ka panipaniwala kasi nagkwenta ako. 850 billion. Ang kwenta ko, ganto. Bakit mathematician ka ba? Bakit hindi mo tanungin kung paano nila na-deliver? Kwenta mo lang yan yan, di pa natin nasabi si Jokno, si Lorenzo Tañada, si Obito Salonga. Yung matandang Jokno hindi itong si Shell Si Shell matanda lang, hindi humusay. Legacy lang ng tatay niya, dala-dala niya.
Ano pa lusot mo ngayon, Lacson? Nariyan na lahat ng ebidensya. Sabi mo, where the evidence will lead us. Eto na yung ebidensya, hindi mo hinanap, Lacson. Hindi ka naghanap. Kusang dumating sa'yo. Ngayon, pinagdududahan mo yung ebidensya. Sino naman may sabi na ang ginawa nila, yung pagkukwenta mo, putya, pagbibilang pa lang, mali ka na eh. Dati ng bilang yan. Diniliver sa kanila yan. Dati ng mga bilang yan. Ibababa na lang nila, babawasan lang, ikakarga lang sa maleta. Mahirap ba yun? Nakatumpok-tumpok na yan. Pinagsasabi mong bibilangin niya, ano ba yung mga yan? Dudugasin mo ba yung mga yan? Napakalaking sindikato niyan. Hindi naman barya-baryang sindikato yan. Pag sinabi nilang 50 million, alangan naman kupitan nila na 1,000. Hindi na po magbibilang yan. Galing na yan, tumpok-tumpok na yan. Oh, yun na, nalutas na. Sa kwenta ko rin, pwede. Yung sinasabi niya, wala namang malalaking withdrawal. Sindikato yan, Lacson. Hindi talaga yan nag-deal sa bangko. Kung ang sinasabi mo pala, kada bayad nila i-withdraw sa bangko, para saan pa yung no pay? Bakit pa sila nagka-cash? Bakit pa ang transaction cash basis? Sasabihin ko sa'yo kung bakit. Kaya cash basis ang transaksyon para walang paper trail. Ang gustong sabihin ni Lacson, kada magbabayad tong mga to, magwi-withdraw sa bangko. Diba? Mali kagad yung mga premise mo. Sinasabi mong wala namang malaking withdrawal. Talagang walang malaking withdrawal yan dahil mahalata sila. Naman, no? Naka-imbak yan. Bawat kontraktor meron sariling safe. Pinagluloko mo kami sa kwenta mo eh. Mula sa kwenta mo, kaya din namin kwentahin na pwede. Binigyan sila ng cash, diniliver ng cash. Pwede na nilang hindi bilangin yun. Ang takot lang nung mga mandurugas ng, magkano dudugasin nila? 1,000, 2,000? Ikaw naman, Lacson, no? Bilyon ng pinag-uusapan, magneneno ka na 1,000, 2,000. Kaya binibilang yan para sakto. Kung bilyon ng pinag-uusapan, bibilangin mo pa ba yan? Tumpo ka na lang yan. Kumbaga, maghanap ka ng malaking withdrawal. Bakit naman nilalaki yung withdrawal nila? Okay. Punta na po tayo sa ibang balita. Ito pala. Ito ang sagot ni Baligod. 'Di ba sabi niya, sabi ni Lacson eh. Ayusin niyo muna ang inyong affidavit at ilapit ito sa katotohanan at saka ako magpapatawag ng pagdinig. So hindi na siya magpapatawag. Ganun lang kasimple. Ayusin daw. Tinuturuan mo sila, Lacson. Ganito lang yan, no? Ang ibig mo sabihin, mali yung kanilang affidavit. Itama muna nila. Nakalokohan naman pa. Mali pala affidavit. Di, demanda mo ng perjury. Ano sabi ni Marcoleta? Kung hindi ka naniniwala, kung sa tingin mo nagsisinungaling sila, pag nanumpayan sa Senado, pwede nating ipakulong yan. Pag nagsinungaling sa Senado. Ayaw ni Ping Lacson kasi pag ang tao hindi nagsisinungaling, paikot-ikutin mo man yan ng tanong, lalabas pa rin ang katotohanan. Diba? Meron nagsisinungaling dito pero hindi yung 18 Marines. Malamang yung nag-aako sa kanila na hindi nagsasabi ng totoo. Aakusahan mo na hindi nagsasabi ng totoo? Nandun ka ba?
Eto po ang sagot ni Baligod. May konklusyon na pala, uwi na kami. Huwag ka na mag-imbestiga, maglabas ka na lang ng committee report. Boom! Sabog. O, di ba? May konklusyon ka na pala eh. Lakson eh. Bakit mo pa nga pa naman kayo na kailangan pa mag-imbestiga? May konklusyon ka na pala. Uwi na lang nga sila. Tama si Baligod. Alam mo, pag nagbago sila ng testimonya nila, lalo silang hindi dapat paniwalaan. Bakit? Ibig sabihin, niloloko lang pala nila tao. Kumuha sila ng affidavit, yung pala kalokohan lang. Pero mo, inutos mo lang na baguhin, binago naman nila. Kung ako naman ng mga senador, bakit nyo binago? Utos ni Lacson. Ganun pala ang katotohanan sa inyo pag inutusan kayo ni Lacson. Hindi totoo yung pinagsasabi nila. Uwian na nga. May konklusyon ka na, gumawa ka na lang ng committee report. Yan yung i-conclude mo, nagsisinungaling yung 18. Pero hindi mo pwedeng i-conclude yan. Kaya po, ngayon, alam nyo na kung bakit wala pa rin pumipirma. Sino lang po pumirma kay Lacson? Yung mga utuutong dilawan. Iko Pangilinan, Rizon Tiberos at si Bam Aquino. Bakit po sila pumirma? Uto-uto kasi sila. May ideya na ako kung bakit ayaw pumirma ng mga member ng committee ni Lacson, Blue Ribbon. Yan din yung dahilan ng ayaw pumirma no kay kay Gordon eh. Ang tagal. At least si Gordon nag-iimbestiga. Kaya lang, sa tagal ng pag-iimbestiga ni Gordon, hindi pa rin pumirma yung mga Blue Ribbon Committee. Kasi, wala naman si Duterte doon sa naimbestigahan. Pagdating sa committee report, si Duterte yung pinakapinuno. Walang testigo, walang dokumento na nagsabi si Duterte ang pinuno. Eto, walang pumipirma sa'yo kasi hindi pa nga kayo gaano nag-iimbestiga eh. Pirmahan na kagad. Patawa masyado eh. Mag-imbestiga ka. O sige, Lacson. May katwiran ka sa 18 soldiers, di ba? O sige. Ayaw niya kasi gusto niya ipabago. So walang magaganap na investigasyon sa 18 soldiers maliban kung mapalitan si Lacson. Eto tanong sa'yo, Lacson. Bakit ayaw mong imbestigahan si Bersamin? Bakit ayaw mong imbestigahan si Jojo Cadiz? Wala naman silang affidavit. Iimbitahin mo lang sila. Di ba? Eto pa isang tanong. Kung ayaw mo man kay Cadiz tsaka kay Bersamin, bakit ayaw mong imbestigahan yung ibang mga contractor? Lalo na yung mga contractor sa Ilocos. Wala kang lusot. Lacson, sa totoo lang, ayaw mo talagang mag-imbestiga. Dahil lahat, ang purpose ni BBM, ipatigil lahat ng investigasyon. Ano patunay? Tapos na yung investigasyon ng ICI. May nahita ba tayo? Wala. Nung kainitan, nagtayo ng ICI, di ba? Mainit na mainit. Eto na pag-asa natin. Umuo si Dilima, umuo si Seljokno, umuo si Tabingi. Lahat ng mga taga-o, umuo. Okay yan, ICI. O ngayon, may nahita ba tayo sa ICI? Wala lang. Pampatanggal lang ng init ang ICI. Habang mainit pa, operan mo ng kung ano-ano. Yan ang ginawa nila. O ngayon, ang offer nyo naman, busy na kami dito lahat kami sa impeachment na ni BP Sara. Magkano ba yung impeachment niyan? May bilyon ba yan? Walang bilyon. Walang bilyon? Etong trilyon ayaw nyong imbestigahan? Bakit may Duterte bang involved dyan sa trilyon na pagnanakaw? Wala. Dito kami sa maliitan lang. Pang maliitan lang kami, pan Duterte lang kami lahat eh. Dahil kami namumuliti ka lang, di naman talaga kami naghanap ng katotohanan sa pagnanakaw. Ang gusto lang namin, hindi makatakbo si BP Sara. Pagpalagay na nagtagumpay kayo,
May pulong pa kami tsaka baste. Gagawan nyo rin ng issue? Maganda kayo pag nakalusot si VP Sara, yung vice president niya. Paulit-ulit ngayon si VP Sara. Kung siya lang daw ang ginawa nyo ng kalokohan, okay lang sa kanya. Pero ang taong bayan na ninakawan nyo, hindi kayo palulusutin. Nagbanta na po ang Vice President ng Pilipinas. Hindi kayo palulusutin sa pagnanakaw nyo ng trilyon. Kahit hindi mag-imbestiga si Lacson, kahit hindi mag-imbestiga yung mga HOR. Ang focus nila, Duterte lang tayo. Maliit lang ang pinag-uusapan diyan, hindi pa ninakaw. Kahit ba 30,000 lang, palakihin natin. Kahit ba wala lang, palakihin natin. Lumaki ang salin ni VP Sara. May hindi maipaliwanag. Naknang po pa. Ayaw nyo pakialaman yung trilyon na wala sa Pilipinas. Trilyong piso. Pinakikialaman nyo, yumaman si VP Sara. Masama na ba yumaman sa Pilipinas? Kung dati kung may 18 million, putya baka bilyonaryo na ako. Kung 2008 meron akong 18 million noon, malamang bilyonaryo na ako ngayon. In the first place, paano ka nakaipon ng 18 million? Bago si VP Sara maging vice mayor, may 18 million na sila. Ibig sabihin, kumikitang pangkabuhayan na yan. Meron na silang pinagkikitaan. Nagpolitiko rin ba asawa ni VP Sara? Hindi. Kumikita pa rin ba yung asawa ni VP Sara? Kumikita pa rin. May utang ba yung committee chairman? Meron. Utang pala yung committee chairman. Hindi nagbabayad ng utang. Magbayad ka muna ng utang, huy. Mga kalokohan lang po yan. Kung ako po ay lulutas ng problema, uunahin ko yung malaking problema kaysa maliit. Dahil ang panahon, hindi po mababalik yan. Di po ba? Ang panahon po, mahirap po ibalik ang panahon. Halimbawa, kayo, nawasak yung bakod nyo. Tapos nakikita nyo yung mga tao. Halimbawa lang po, principal kayo na isang eskwelahan. Nawasak yung bakod nyo, nakita nyo may CCTV kayo dun sa nawasak na bakod. Dun dumadaan yung mga magnanakaw, tinitira yung inyong tinitira yung inyong mga kagamitan sa eskwelahan. Tapos, may isa kayong maliit na problema, yung inyong mga halaman ay natutuyot. Focus lang tayo rito sa natutuyot na halaman. Magdilig tayo araw-araw. Pero paano yung bakod? Paano yung mga magnanakaw dyan? Problema rin to Unahin na natin to. Natutuyot Puta, ubos na yung mga kagamitan mo sa computer. Ubos na mga computer. Hindi mo uunahin lutasin yun. Pang-eskwelahan lang po Principal ka lang. Alam mo kung ano priority mo. Diba? Puta, Pilipinas ang priority nyo. Hahanapan namin ng usapin tong isang taong hindi magnanakaw. Palalabasin naming magnanakaw. Magre-request kami ng bank account. Magre-request kami ng salin. Pagtutugmain namin. Pero yung nandidilat na pagnanakaw, flood control, ghost project, walang pinatayo. Anong ginawa dun sa pera? Ninakaw. Hindi namin pakikialaman yan. Unahin namin to. Naghahanap pa kami ng issue kay VP Sara
Kaya ubos na yung, kung ikaw principal, ubos na computer dun sa computer mo. Pero inuuna mo, natutuyo tong mga halaman ko eh. Boss, ayan na yung mga magnanakaw, harap-harapan. Eto munang halaman natin. Tanghaling tapat na, nagkaklase na si teacher. May klase ng computer, ninakaw yung computer natin, nanonood lang po kayo. Inuuna ko kasi tong halaman na tutuyo. Ganon ang ginagawa ng gobyerno natin. Ayaw niyang pigilan yung mga magnanakaw na 12:00 tapat. May CCTV, kumakaway sa principal. Principal, nanakawin namin itong mga computer mo ha. Yung ba normal na gawain ng isang principal? Unahin niyang diligan yung ano? Sir. Ayan na sila, ninanakaw yung ano natin. No? Ito muna unahin natin. Kasi natutuyo na halaman, may darating na bisita bukas. Ganyan yung gobyerno natin, mukhang tanga. Harap-harapan ninanakawan yung mga tao. Flood control. Asan ang flood control? Wala. Ninakaw namin. May magagawa ba kayo? Wala kayong gagawin, di ba? Kasi inuunan nyo yung hindi magnanakaw. Hinahanapan nyo ng ninakaw niya kunwari. Ano ninakaw ni BP Sara? Hinahanap pa namin. Hinahanap nyo pa lang, ipina-impeach nyo na. Ano talaga ninakaw ni BP Sara? Huwag kayong mag-alala, lalabas din yan. Lalabas din yan. Pag lumabas yan, magagalit kayo sa mga Duterte. Ano ninakaw? Hintay lang kayo. Putang na, kalokohan yung mga pinagsabi nyo. Konse Dominador, si Akop nanalo. Walang ninakaw, pero puta, busy lahat. 50, potohan po tayo. O, eto. Substance. Sabi nung isa, wala pong mga ebidensya. Ay, wala pa tayo riyan. Dito muna tayo. Substance muna tayo. Ano ba sa substance nyo kung wala ebidensya? Basta merong reklamo tsaka may kwento, substance yan. Meron ba reklamo at may kwento? Opo. O, taasan ng kamay, 54-1. Eh puta, paano po yan? Wala namang ebidensya. Eh si Ann Curtis, ha? Binaboy mo si Ann Curtis. Okay nang, yari ka sa amin. 54-1. Napahiya kami, may 1 na bumoto. Kaya ikaw, tatanggalin ka namin. Dahil binastos mo si Ann Curtis. Wala nang katuturan yung mga pinagagawa nyo. Darating ang panahon, sisingiling kayo ng taong bayan. Tsaka yung mga magnanakaw yung mga yan. Nagpoprotekta sa magnanakaw, magnanakaw. Alam nyo po, matik na yan lahat po ng mga tatakbo uli sa Duterte. Slate ni BP Sara yan. Malaking, alam nyo, hindi mo alam kung binububot. Ito pa. Kaya nga tama yung sinabi ni Attorney Levy Baligod. May konklusyon ka na pala, uwi na kami. Ito po. Baka sabihin nyo naman, COMELEC Chairman George Garcia tumanggap ng 4 na maleta. Ito ang sinabi po nitong 18, isa sa mga 18 Marines. Bali yung EA na po yung nag-transfer doon sa sasakyan. Dinikit niya lang sa parking, 2 beses po yun nangyari bago mag-eleksyon at saka after ng eleksyon. 4 na maleta po. Tagda 2 po. 2, medium size na maleta.
Parang 35 to 40 million bawat maleta. Na 35 million na lang. 70, 140 million ang binigay di umano nila dito kay George. Si Chairman ng Comelec Garcia, hindi man namin dineliver talaga sa kanya. Nakapag-meeting siya kay boss sa Midas Hotel. Tapos yung dala na maleta, 2 beses kasi siya nag-meeting, sir. Baling EA na po yung nag-transfer doon sa sasakyan. Parang dinikit niya lang sa parking. 2 beses po yun nangyari. Ayun. Bagamat hindi po, yan po yung sinasabi natin, hindi naman po direktang tatanggapin yan ng mga tao. Pero, bago mag-eleksyon, 4 na maleta tinanggap. Ano ba ibig sabihin na EA? Executive Assistant? EA. Yan po ay pahayag ni T. Sergeant Benny Volontate sa panayam sa programang Banateros. In fairness, meron silang ron eh. Meron silang dininay doon. Kaya talaga maano mo to na Meron tinanong si Banat Bay. Ano na nga yung tinanong ni Banat Bay na pinabulaanan nila? Malaking usapin yun eh. Pero talagang kaya mga kapatid, nagtataka kayo, di ba? Bakit kaya kagyat na pumirma? Si Kiko tsaka si Bam. Hindi naman sila kapartido nitong mga to. Taig pa ni Kiko at Bam yung di ba? Pirma lang ng pirma. Bakit kaya? Hindi, wala po akong sinasabi na may kinalaman kayo dyan. Matataas ang boto nyo. Isa na lang. Pwede pa tayo mag-isang balita. Kaya ito real talk po. Hanggat hindi nyo sila salang, kala mo naman Lacson pag hindi mo sinalang, ang ginagawa nito ni Baligod tsaka nitong 18, umiikot sila sa mga media, ini-interview sila ng GMA, ngayon SMNI, ini-interview po sila ng, hindi naman nasunod ng media yung nyo, di ba? Kahit na banatan pa sila ng kung sino, at least nakakapaglabas sila ng kanilang mga saloobin sa mga media. O kung hindi mo sila ilalabas ng media, yari sila sa mga social media, sa mga vlogger. Lalong mas magiging katiwa-tiwala yung mga vlogger kasi hindi na kayo naglalabas ng tunay na balita eh. Mga vlogger na lang. Kaya lalong nagsasalita tong 18, Lacson, lalong nagiging masama sa image mo. Bakit? Ayaw mag-imbestiga sa mga yan eh. Pero nagsasalita sila, hindi nila mapipigilan at hindi sila nagbabago ng kanilang pag-iisip. Ito na po. Pinara po ni Sir Jack Argota. Buti pa to si Sir Jack Argota kahit ngongo. 'Di ba? Hindi pa lang ngongo, talagang ngongo. Pero may mga laging sinasabi. Sabi ni Jack Argota, pag malapit na eleksyon, sumasakay siya ng bus. Ito po ang sinabi ni Jack Argota tungkol po kay Leni Robredo. Ito lang po, no? Mahilig talaga sa palabas to si Leni Robredo. Ako po, hindi naman mahirap na tao yan si Leni Robredo. Ngayon po, kung ang pagsakay mo ng bus ay makakapagpabagal, alam niyo po, ang pinaka-importante po sa mga naglilingkod, lalo na ikaw ay time, oras. 'Di ba? Ngayon kung ikaw ay babiyahe sa bus,
at yung biyahe ng bus ay normal, ibig sabihin matagal ang biyahe. Sayang ang oras. Kung ikaw ay pinuno, mayor ka, sayang ang oras kung kaya mo naman biyahe. Hindi ko alam ang mga biyahe diyan sa kung saan man naroon si Lenny. Mas mabilis ba ang eroplano kaysa sa bus? O kung ano pa mang ibang transport? Kasi hindi naman siya mahirap na tao. Lahat po yan palabas lang. Kung mas madali bumiyahe by bus, okay lang. Pero kung mas madali po mag-eroplano, sa karanasan ko po kasi, vlogger lang po ako ha. Pagpunta ko ng Davao, may mga vlogger na sumasakay lang ng bus. Ako nag-eroplano ako. Bakit? Marami ka na matatrabaho eh. Kung buong araw ka sa bus, sa eroplano, isang oras kalahati, naroon ka na sa pupuntahan mo. Marami kang magagawa. Mag-aaksaya ka ng panahon sa bus. Para saan? Palabas lang? Hindi ka binabayaran para sumakay ng bus. Hindi ka binabayaran para sumakay ng bus, mag-aksaya ng oras. Binabayaran yung oras mo para maglingkod ka sa mga tao mo. Nakuha niyo po? Minsan, hindi lang po kung saan makakatipid. Gusto niyo pala makatipid, hindi magbarko na lang kayo. Minsan, mas importante sa mga leader yung oras kaysa sa pagtitipid sa pera.